Hi guys! Tara samahan niyo po kaming mag-hiking today. Lalakbayin po natin ang Bukit Timah Nature Reserve, ang Dairy Farm at ang Singapore Quarry. Starting line natin ang Bukit Timah Nature Reserve. At bago pumasok, kailangan po nating mag-empty ng bladder kasi wala na pong CR sa loob. Since medyo malayo-layo ang lalakarin daw namin, it is recommended to have someone with you na may alam para po mag-guide sa inyo kung saan kayo dadaan. Marami siyang pathways at mga signage, pero syempre iba pa rin yung may kasama ka. Wear your trekking shoes or hiking shoes. Maglagay din ng sunscreen. Kumuha ng cap. At syempre, umbrella. Alam niyo naman ang Singapore. Predictable siya na unpredictable. Ano raw? Guys, living in Singapore, you know what I mean. Ito bagong experience to for me kasi it's so different the way ng pag-distress ko dito sa Singapore. Pag day off kasi, pumupunta lang sa mga malls, sa mga restaurants na gustong i-try ang mga food, sa mga hookers. Usually, nasa mga city kami. Lakad-lakad lang. Then afternoon, uuwi na. Dito at least tahimik, wala kang maririnig na mga ungol ng sasakyan, ang fresh ng air. Sobrang ganda. Dito sa part na to, medyo sumakit ang hita ko kasi yung mga hagdan nila, sobrang lalaki, ang lalayo pa ng gap. Alam mo yun, walang consideration sa mga maliliit na mga bias namin. It's so discriminating. Ay, arte girl, ginusto mo yan. Buti na lang kahit pagod ka na naglalakad na, it's so refreshing na marinig mo yung mga huni ng mga ibon, may mga panakhanakang mga animals ka nakikita. Form of exercise din to, alam nyo ba? Nakakapagpababa din to ng blood pressure, depression, anxiety, and lastly, nakakatulong to sa sleep pattern ninyo. Sa mga magtatanong, wala pong entrance fee dito. Basta sundin mo lang ang rules nila na by 7 PM, nakaalis ka na dito. From this part, medyo malayo-layo na kami sa entrance. Medyo nakakaramdam na ako ng pagod, tsaka pinagpapawisan na. Give up na yarn. Anyway, ginusto ko to, kaya go pa rin tayo. Medyo malapit na tayo sa next destination natin, which is the Dairy Farm Nature Park. Dito mas maganda na ang daan kasi sementado na at konti na lang ang mga lupa. Wala na rin mga hagdan-hagdan and mas mahangin sa part na to. From here, dito mo na rin makikita yung mga maraming unggoy. Pero mababait naman sila. Hindi naman sila yung nangahablot ng mga gamit, ng pagkain. Ang dami nila, ang cute nga, oh. Parang kilala ko nga yung isa dyan. Sis, baba ka na. Di na ako galit. Ay, char. So from here, 1-point-something kilometer na lang tayo from Singapore Quarry. Buti na lang din pala, nagdala kami ng mga kanya-kanyang tumbler na may mga tubig. Kasi sobrang layo na ng nilakad namin. Pero promise, worth it talaga siya. Sa Singapore Quarry, dito ako nakapag-relax ng matindi. Yung naririnig mong agos ng tubig, yung mga ibon. May mga nagpipiknik din pala dito, which is sobrang ganda niyang spot. Huwag lang magkalat kasi bawal yan dito at saka mag-ingay. Etong mga photographers na nakikita ninyo dito, yan yung mga kumukuha ng mga larawan ng mga wildlife animals dyan. So, consideration na rin para sa kanila. Ito tignan mo naman ang view. Worth it naman talaga yung mga pinaglalakad namin kanina. Nakaka-refresh, ang ganda ng view, ang ganda ng weather. Parang ang sarap tuloy humiga sa duyan, tapos ganyan kaganda ang nakikita mo. Sarap, diba? After naming magpahinga dyan ng ilang minuto, pumunta na kami ng rail corridor, which is walking distance lang siya malapit sa may kakainan namin mamaya. Magpipicture lang kami, then after kumain, uuwi na kami. So far, ang ganda ng experience ko na to, and kung kaya ko pa siyang ulitin ko siya. So hanggang dito na lang. Thank you for watching.